Kuya Jay, just want to share my love story to be an inspiration to others like me who loved someone who was poor but rich in ideas tulad ng aking asawang si Fred. Si Fred tahimik, masipag, at laging nakangiti. Hindi ko man diretsong masabi, pero palihim kong hinahangaan ang pagiging maalaga niya sa kanyang pamilya at ang paraan ng buhay. Isang hapon, habang nagdidilig ako ng halaman, lumapit siya. Medyo kinakabahan siya, at ang mga kamay niya ay tila hindi mapakali. Mela, simula niya, ang boses niya ay mahina. Alam kong kapitbahay lang tayo at matagal na tayong magkakilala. Pero gusto ko lang sabihin na may gusto ako sa'yo. Nagulat ako. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Gusto kong kiligin, gusto kong umiti, dahil sa totoo lang, may kung anong spark din akong nararamdaman tuwing nakikita ko siya. Pero ang puso ko, biglang bumigat. Fred, sabi ko, salamat sa pagiging tapat. Alam mo naman siguro kung gaano ka kahalaga sa akin bilang kaibigan, hindi ko natapos ang sasabihin ko. Alam ko, sa mga mata niya, nakita niya ang pag-aalangan ko. At alam kong naintindihan niya kung saan ito nanggagaling. Ang pamilya ko, simula pa lang, ayaw ng pamilya ko kay Fred. Hindi dahil masama siyang tao, kundi dahil sa estado nila sa buhay. Mas may kaya kami at ang pamilya ni Fred, simple lang ang pamumuhay. Para sa pamilya ko, hindi siya kapantay kioti, hindi siya karapat-dapat para sa akin. Nabalitaan na pala nila ang pag-amin ni Fred. Hindi pa man ako nakauwi galing sa pagdidilig, sinalubong na ako ni Mama sa pintuan, ang mukha ay kunot. Mela, totoo ba ang narinig ko? Ang Fred na yan, nagpaparamdam na naman sa'yo. Tanong niya, na para bang krimen ang ginawa ni Fred. Ma, nag-usap lang po kami, depensa ko. Mag-usap? Mela, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Hindi siya para sa'yo. Hindi siya makakapagbigay ng magandang buhay para sa'yo. Tingnan mo, halos wala pa siyang permanenteng trabaho. Galit na sabi ni Mama, sinubukan kong ipagtanggol si Fred. Pero ma, masipag po si Fred. At mabait siya, ang kabaitan, Mela, hindi iyan nakakabili ng bigas at hindi iyan nakakapagbayad ng tuition. Marami ka pang makikilala na mas higit sa kanya. Pagputol ni Papa sa akin, nagsimula ang sermon. Araw-araw, kapag nakikita ko si Fred sa labas, ramdam ko ang bigat ng tingin ng pamilya ko. Para akong nakakulong sa isang malaking pader, at sa bawat tingin ni Fred, parang may kung anong kumukurot sa puso ko. Gusto ko si Fred. Sa totoo lang, masaya ako kapag kausap ko siya. Pero paano ko siya pipiliin kung ang kaligayahan ko ay kapalit ng galit at pagkadismaya ng pamilya ko? Paano ko siya ipaglalaban kung ang bawat hakbang ko ay sinusundan ng pagtutol nila? Nagsimula akong iwasan si Fred. Masakit. Nakikita ko ang pagtataka sa mga mata niya. Alam kong nasasaktan ko siya, pero mas natatakot akong suwayin ang pamilya ko, lalo na't sila ang nagpaaral at nagbigay sa akin ng lahat. Alam ko ang sermon ng pamilya ko, mula kay Mama at Papa hanggang sa mga pinsan ko. Hindi siya makakapagbigay ng magandang buhay sa iyo. Walang kinabukasan ang pag-ibig ninyo dahil mahirap lang siya. Maghanap ka ng kapantay mo. Mela, nakinig ako at nasaktan ako. Pero habang inuulit-ulit nila ang mga salitang iyon, mas lalo kong naramdaman, hindi pera ang sukatan ng pagkatao ni Fred. Si Fred, na kahit mahirap ay nagtatrabaho ng marangal. Si Fred, na maalaga sa pamilya niya. Si Fred, na nag-iisang tao na tiningnan ako, hindi dahil sa yaman ng pamilya ko, kundi dahil sa kung sino ako. Hindi ko siya kayang talikuran dahil lang sa estado sa buhay. Isang gabi, habang nag-iisa akong nakaupo sa veranda, nagdesisyon ako. Hindi ko nahahayaan na ang takot ko sa pagkadismaya nila ang magdidikta ng kaligayahan ko. Kinabukasan, lumapit ako kay Fred. Sa pagkakataong ito, hindi ako umatras. Fred, sorry kung iniiwasan kita. Alam mo ang pamilya ko, hinawakan niya ang kamay ko. Alam ko, Mela. Handa akong lumayo kung iyon ang gusto mo.
Ayaw kong masira ang relasyon mo sa kanila dahil sa akin. Huwag kang aalis, matatag kong sabi. Hindi kita itatago. Gusto kitang ipaglaban. Pero kailangan kong marinig mula sa iyo, handa ka bang sumabay sa laban na ito? Hindi lang ito tungkol sa akin, kundi tungkol din sa pagpapamalas mo sa pamilya ko na karapat-dapat ka. Kahit hindi ka mayaman, tiningnan ako ni Fred. Ang mga mata niya ay nagningning. Mela, gagawin ko ang lahat. Handa akong magpakita, magtrabaho, at patunayan sa kanila na kaya kitang mahalin ng tapat, at kaya kitang alagaan. Magtiwala ka lang, naghintay ako ng tamang oras, habang naghahapunan kaming lahat. Kalmado akong nagsalita, pero puno ng determinasyon, Mama, Papa, simula ko, gusto ko pong maging tapat. Mahal ko si Fred. At hindi ako makikipaghiwalay sa kanya dahil lang sa social status, napatigil si Papa sa pagkain. Nagalit ang tingin ni Mama. Mela, ano bang pinagsasasabi mo? Hindi ka namin pinalaki para makipagrelasyon sa isang taong mahal ako, Mama, putol ko, mahinahon pa rin. Alam kong mayaman tayo at iyan ang basehan ninyo. Pero ang kaligayahan ko ay hindi nakukuha sa pera. Kung ang gusto ninyong makita ay kinabukasan, ipapakita namin sa inyo na kaya ni Fred na maging responsable at masipag, tumingin ako sa kanilang dalawa. Hindi ko hihilingin na mahalin ninyo siya agad. Ang hihilingin ko lang ay respeto sa desisyon ko at pagbibigay ng pagkakataon kay Fred na patunayan ang sarili niya. Kung tututol kayo ng walang katapusan, hindi ako tatalikod kay Fred, pero masisira ang puso ko dahil nawawalan ako ng suporta ninyo. Hindi nagbago ang mga mukha nila, alam kong galit sila. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi sila sumigaw. Alam nilang seryoso ako, at sa gitna ng yaman namin, pinili ko ang isang bagay na mas mahalaga, ang aking sariling kaligayahan at katotohanan. Mula noon, nag-iba ang takbo ng buhay. Hindi nawala ang pagtutol ng pamilya ko, pero hindi na rin nila ako direktang pinipigilan. Nagsimulang maghanap ng mas magandang trabaho si Fred, hindi para maging kasing yaman namin, kundi para patunayan na may patutunguhan siya sa buhay. At ako, handa akong maghintay at magbigay ng suporta. Alam ko, matagal pa ang laban na ito. Pero habang tinitingnan ko si Fred, alam kong tama ang desisyon ko. Ang pag-ibig ay hindi tungkol sa kung ano ang mayroon ka sa bangko, kundi sa kung ano ang mayroon ka sa puso. Determinado si Fred na patunayan ang kanyang sarili, hindi lang sa pamilya ko, kundi para sa amin. Sinimulan niya sa maliit na negosyo, nag-angkat siya ng mga gulay mula sa probinsya at ibinenta sa palengke. Araw-araw, gising siya bago pa sumikat ang araw. Pinag-aralan niya ang supply and demand, ang pagkuha ng tamang presyo, at ang pagtatayo ng tiwala sa mga mamimili. Ako naman, kung hindi abala sa trabaho, ay tumutulong sa kanya sa accounting at marketing. Ang bawat sentimo na kinikita niya ay inilalaan niya sa pagpapalaki ng negosyo. Mula sa gulay na dagdagan ng prutas. Pagkatapos, nagkaroon siya ng sariling pwesto. At hindi nagtagal, nagkaroon siya ng sariling delivery van at mga empleyado. Sa loob ng 5 taon, nagkaroon ng malaking pagbabago si Fred. Ang dating tahimik na Fred ay isa ng iginagalang na negosyante sa aming bayan. Ang kanyang maliit na tindahan sa palengke ay naging isang sikat na wholesale supplier ng mga sariwang ani sa iba't ibang restaurants at supermarkets. Ang pangalan ni Fred ay naging kasing kahulugan ng sipag, tiyaga, at integridad. Unti-unti, nagsimulang magbago ang ihip ng hangin. Nagsimula sa mga kapitbahay. Ang dating G. Fred na mahirapi ay naging Sir Fred sa kanilang pagbati. Humihingi sila ng payo sa negosyo at pinagmamalaki siya sa mga kwentuhan. Ang pamilya ko, matagal nilang nilabanan ang pagbabago. Ngunit habang lumalaki ang negosyo ni Fred at lumalabas ang kanyang pangalan sa mga lokal na balita, unti-unti silang napilitang tingnan siya sa ibang paraan. Isang gabi, nakaupo kami sa dining table.
Hindi nagtagal, sinimula ni Papa ang usapan, pero sa pagkakataong ito, hindi na pagtutol ang nasa boses niya. Mela, ang laking tulong ni Fred sa ating bayan, sabi ni Papa, na para bang wala siyang sinabi noon laban kay Fred. Ang dami na niyang nabibigyan ng trabaho. Natahimik si Mama. Pagkatapos, bumuntong hininga siya. Sa totoo lang, Mela, mali kami. Ang akala namin pera ang batayan ng kinabukasan. Pero ipinakita sa amin ni Fred na ang totoong kayamanan ay nasa puso at sa sipag. Nang sandaling iyon, parang nabasag ang pader na nakapagitan sa amin. Ang mga luha ay pumatak sa aking mga mata, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa ginhawa. Ikinasal kami ni Fred sa isang simpleng seremonya, pero puno ng pagmamahalan. Ang pamilya ko nandoon at buong pusong nagbigay ng suporta. Si Papa ang naghatid sa akin sa altar, at sa mga mata niya, nakita ko na ang pagtanggap at pagmamalaki. Ngayon, kami ni Fred ay magkasama sa buhay at sa negosyo. Gumanda ang aming buhay. Hindi dahil sa minana naming yaman, kundi dahil sa pagmamahalan, tiyaga, at sa bawat butil ng pawis na inialay namin. Ang dating mahirap na Fred ay isa ng iginagalang na tao, at ang dating pag-ibig na walang kinabukasan ay naging inspirasyon para sa marami. At sa puso ko, alam ko, pinili ko ang tunay na kayamanan, ang pagmamahal na kayang labanan ang anumang pagsubok.